Ang sisingilin lang ho dapat nitong mga damuhong oras na to, kung sino lang ho yung kliyente nila. Yun lang ho nakahira. Ano kinalaman nyo dun sa ano? Di ho ba? Ganyan ho ka ano yan, ka walang yaya mga damuho na yan. May nagtanong sa akin, Boss Ray, maraming salamat po sa info. Halos atakihin na po ako sa nerbiyos sa mga panghaharas at pananakot sa akin ng olas na yan. Ginamit lang naman po ako ref ng isang kakilala na di ko alam. Ako po sinisingil nila at hinaharas. Grabe na po natatanggap ko threats na halos di po ako makatulog dahil sa nababasa ko. May pugot na ulo pang sinasabi at gagawin daw po tulak sa droga pamilya ko. Okay, napakagandang katanungan po nito, no? At bago ho natin siya sagutin, pakisuportahan po sana yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright, sagutin po natin itong katanungan ninyo, no? Actually ho, nung nabasa ko itong tanong nyo na to, no, medyo nagpanting ho talaga tenga ko kasi wala naman ho kayong kinalaman dun sa sa utang di po ba? Kaya lang, sadya ho lang talagang mga walang magawa itong mga oras na to, puro bugok, no? Talaga hong ang alam lang niyan is mangharas, no? Kasi nga ho, hindi sila marunong maningil. Nakita nyo, pag hindi nila kayang singilin, no, yung kanilang kliyente, ang tatawagan at ihaharas nila, pati ho yung mga nasa contacts nung kliyente nila. Bilhin nyo po kinalaman nyo doon sa utang. Di po ba? Tsaka sabi nyo nga ho, hindi nyo nga ho alam na ginawa kayong reference Pero actually ho, hindi ho talaga kayo ginawang reference. Ano po? Ang ginawa po niya, explain ho natin para maintindihan po ninyo. Ang ginawa po niya mga ola na yan, ganito. Nung nag-a-apply po yung kliyente nila, nakakilala po ninyo, or kahit hindi nyo kasi kilala kasi ganito ho yan, basta ho kayo is nasa call logs, nung tao na yon, pati kayo matatawagan, may message yung mga bugok na yan, So ganito po, pagka po yung dinownload nila yon, hihingi sila ng permission, na sa mga phone book, sa call logs, sa photos, sa email, sa social media, sa camera at kung ano-ano pa po hihingi nilang access, So pag binigyan, doon pa lang makakapag-fill out ng application form, yung manghihiram sa mga lintik na ola na yan, So ngayon, siyempre, binigyan ng access, makukuha ngayon yung mga detalye, Diyan na mangyayari yung mga nakawan. Yan, magnanakaw yung mga ola na yan Yung mga nanghahaku yung mga yan. So pag nahack mo yung phone, pagka nabigyan na nila yung kumbaga napahiram na po nila, ayan na, pag hindi nakapagbayad, kayo na ang isa sa mga peperwisyoin niyan. Lalo na kung hindi nasagot yung kliyente nila, paano sasagot yun kung hinaras na nila? Di ho ba? Yan ho kasi yung problema dyan sa mga damuhong ola na yan. Puro harassment, puro pananakot. Tinotorture ho ang nyo, isipan ninyo. Ito ho gawin ninyo, Una ho, magpa-blatter kayo kasi sinasabi ho, gagawin daw tulak yung pamilya ninyo ng droga. Di po ba? Pa-blatter nyo ho, sa barangay, tsaka ho sa pinakamalapit na police station. Pakita nyo ho yung message sa inyo. Tapos po, pagka na-i-blatter nyo na po, simultaneously, gawin nyo po, ito ay pa-flash ko, email nyo po yung mga sangay ng gobyerno po na yan, yung pong National Privacy Commission, tsaka po yung Securities and Exchange Commission. Pwede rin ho kayo sa PNP Anti-Cybercrime Group, tsaka sa NBI Cybercrime Division. Okay po, pwede ho kayong dyan. Mag-email po sa kanila, mag-complain kayo sa kanila. I-attach nyo lang, just make sure po, i-attach nyo yung mga screenshot po ng mga message sa inyo. Kasi importante na may proof kayo na kayo hinaharas. Kasi wala naman ho kayo kanyang kinalaman doon sa utang. Pati kayo tinatakot at sinisingil. Di ho ba? Kasi ganito ho yan.
Ang sisingilin lang ho dapat nitong mga damuhong oral na to, kung sino lang ho yung kliyente nila. Oh, yun lang ho nakahira. Ano kinalaman nyo dun sa ano? Di ho ba? Ganyan ho ka ano yan, ka walang yaya mga damuho na yan. Kaya ho isinusuka ng mga ano yan eh, ng mga lending, financing at saka bangko yung mga damuhong oral na yan eh. Oh. Kasi yung ano yan, lason sa industriya ho ng pagpapautang yan. Oh. Tingnan nyo ho, walang kinalaman sa utang. Oh, peperwisyuhin. Di ho ba? Manong gumawa sila ng ano, kumbaga ang gawa nila ng paraan para masingil is yung kanilang mga kliyente. Hindi na yung dadamay pa yung mga ano, nasa contact list. O, ano kinalaman nyo doon? Di ho ba? O, kagaya yung sinabi ninyo, ala naman kayong kaalam-alam na ginawa kayong reference. Eh, hindi naman ho talaga kayo ginawang reference eh. O, di po ba? O, yun ho, ano, contact number ninyo, yung numero ho ninyo, ninakaw ng mga damuhong oral na yan. O, di ho ba? Wala na ho tayong magagawa dyan, sakit na ho nila yan, no? Kung ano, kung siguro, ang maipapayo ko pa ho sa inyong isa is, kung hindi naman ho ganun kaano yung numero nyo na yun, palitan nyo na lang po. No, para hindi na ho kayo maabala. Ano, kasi, ano ho yan, patuloy ho nilang tatawagan at tatawagan at matatakot lang kayo na matatakot sa mga yan. Nakita nyo nga ho, sabi nyo, muntik na kayong atakihin. Eh, magkakasakit pa kayo yan. O baka mamaya kung ano pa ho mangyari sa inyo. Kayo na ho magpalit ng numero. Ano po, tas paalam nyo na lang doon sa ibang kaibigan nyo yung numero nyo. Pero, huwag nyo munang papaalam doon sa ano, sa kaibigan nyo na nakahiram doon sa OLA. No? Doon na lang ho sa mga mahal nyo sa buhay, paalam nyo yung numero ninyo. No? Kasi baka mahak na naman nila, malaman na naman yung numero ninyo, ayan na naman. Tatawagan na naman kayo yung mga bugok na yan. Para ho matapos na lang yung ano ninyo, yung problema nyo dyan sa mga bugok na OLA na yan. Total, hindi naman ho kayo yung nanghiram eh. Kumbaga, ano eh, nadamay lang ho kayo eh. Kayo na ho ano, gumawa ng ano, kumbaga kayo na mag-adjust. Palitan nyo na lang ho yung numero ninyo. Wala na ho tayong magagawa doon. Pero, i-complain nyo po. Una, mag-blatter kayo sa barangay, sa pinakamalapit na police station, tapos, doon ho sa i-finlash ko kaninang mga ano, mga email address, mag-complain ho kayo. Ano po, para ho ano, para kahit papaano meron kayong ginawang aksyon. Ano po, kasi yung isa ho, pagkayan, madami na kayo, talagang nagagawa. Sa bagay, inagawan ho ng aksyon naman ng gobyerno natin eh. No, hindi lang ho talaga ganun kabilis kasi may investigasyon ho yan, marami ho dinadaanan yan. No, hindi ho sa hindi ginagawan ho ng aksyon ng gobyerno natin. Ginagawan ho ng aksyon yan. Ano po, may mga na-revoke na nga po ng mga ano ng mga online lending apps. Kaya lang talagang matitigas ang mga ulo. Matitigas ang mga muka. Nag-ooperate pa rin. O, nakita nyo? Ay, paano gagawin natin yan? Di ho ba? Ginawan ho ng ano, aksyon ng gobyerno. Ito naman mga bugok na OLA na to, patuloy pa rin. O, di po ba? Eh, saan ho tayo lulugar niyan? Di ho ba? Kung talaga ang may problema is yung yung lumalabag, eh, mahirap hong anuhan yan. Talaga hong kailangan dyan isupilin. No? Pagka ho yan nasampulan talaga ng matindi-tindi, titigil ho yung mga bugok na OLA na yan. Ano po? Pero sa tingin ko naman ho, ginagawan ho ng ng aksyon ng ating gobyerno. No? Antayin lang ho natin, matitigil din ho yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan ho kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.